Kapag may desisyon ka sa buhay mo na maraming tila ba di naniniwala sa'yo, ang dapat mo lang gawin ay maniwala sa sarili mo. Nakakayanin mo ang lahat basta maniwala ka sa pangarap mo na matutupad mo ang lahat ng ninanais mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko inaasahan ang isang bisita ngayong araw. Subalit, medyo nakakatakot naman tong kapatid ni Sagani. Parang medyo may pagkamaangas ang dating niya. Magandang hapon sa'yo. Pwede ko bang malaman ng pangalan mo? At kung ano ang pakay mo sa akin? Matapos kong sabihin yun, eto, pinagmamasdan na naman niya ako mula ulo hanggang paa. Naiilang tuloy ako. Ah, ikaw pala si Kuya Damian? O si Roberto? Kapatid ni Kuya Isagani. Kahit alam ko na ang bagay na yun, kailangan magkunwari akong walang alam. Ikaw na ba yan? Ang laki mo na. Noong umalis ako, nasa tiyan ka pa ng nanay mo, pero ngayon, ang laki mo na. Tara sa loob. Gusto mong kumain? Sige, Kuya Damian. Alam mo ba, nagagalit si Kuya Isagani kapag pinag-uusapan ka namin. Ganun ba? Mamaya na natin pag-usapan yan, Roberto. Anong gusto mong kainin? Magpapaluto tayo kay Manong. Kuya Damian, kahit kape lang at tinapay, okay na ako dun. Kaya ito, nagpatimpla ako ng kape at nagpakuha ako ng tinapay kay Manong. Tapos, dinala ko muna si Roberto dito sa malawak naming sala. Kuya Damian, ang laki ng sala nyo. Ang sarap siguro matulog dito. Ano ka ba? Bawal matulog dito, sa kwarto lang pwede. Pero Roberto, paano mo nalaman na nakabalik na ako? Sinabi sa akin ni nanay, Kuya Damian. Pero huwag kang mag-alala. Di ko naman sasabihin kay Kuya Isagani na nakabalik ka na. Ganun ba, Roberto? Pero, bakit ka napunta dito? Kasi, Kuya Damian, noong maliit pa ako, lagi kaming napunta dito sa bahay nyo. Pero, sa labas lang. Sabi kasi ni Kuya Isagani, may kalaro daw siya dito dati. Ikaw lang pala yun, Kuya Damian? At saka, Kuya Damian, nako, galit si Kuya Isagani sa'yo. Kaya, bumalik ka na sa pinanggalingan mo bago ka bugbugin nun. Kapag nalaman niya na nakauwi ka na. Roberto, hindi naman siguro gagawin ng kuya mo yun. Alam kong mabuti siyang tao. O siya, eto na yung tinapay at kape. Kumain ka muna. Kaya ito, hinayaan ko lang muna na magmerienda si Roberto. Naiisip ko tuloy, paano kung bugbugin nga talaga ako ni Isagani? Sa laki ng katawan ni Isagani,
kawawa ako. Pero di naman niya gagawin yun. Alam kong di niya kayang manakit ng tao. Kaya Damian, hanggang kailan ka dito? Hindi ko alam, Roberto. Bahala na ang tadhana kung sasang-ayon sa kagustuhan ng kapalaran namin ng Kuya Isagani mo. Hindi ko maintindihan yung sinabi mo, Kuya Damian. Pero kung iiwanan mo lang ulit si Kuya Isagani, mas mabuti pang huwag ka na magpakita sa kanya. Para hindi ka na niya isipin. At hindi na siya maging malungkot. Sa mga binibitawang salita ni Roberto, nararamdaman ko yung pagprotekta niya sa kuya niya. Marahil, nasaktan ko talaga ng lubos si Isagani. Kaya nasasabi ni Roberto ang mga salitang yun. Kuya Damian, salamat sa kape at tinapay. Alis na ako. Baka gabihin ako sa pag-uwi. Baka mag-alala si Kuya Isagani sa akin. Tsaka, yung sinabi ko sa'yo, Kuya Damian, totoo yun. Kung sasaktan mo lang ulit ang kuya ko, huwag ka na lang magpakita sa kanya. Kasi mabait ang kuya ko. Baka masaktan kita, kahit bata ako. Grabe naman tong kapatid ni Isagani. Medyo nakakatakot. Pinagbabantaan ako eh. Sige. Gagawin ko ang tama. Pero teka, baka gusto mong mag-uwi ng tinapay, Roberto. Sige, Kuya Damian. Kaya ito, bago tuloy ang umalis si Roberto, pinagbaon ko din siya ng tinapay. Takip silim na din kasi. Kaya siguro, nagmamadali na siyang makauwi. Kaya nung makaalis na siya dito, dumiretso na muna ako sa silid ko. Nahiga at ipinigit ko ang mga mata ko habang nag-iisip. Wala namang ibang dahilan para masaktan ulit si Isagani. Pero ang mahirap lang, di ko alam kung paano ko siya harapin. Nahihiya kasi ako sa nangyari sa nakalipas. Hihintayin ko na lang siguro na mangyari kung ano man ang kapalarang para sa akin. At kung kagustuhan ng tadhana, sasabay lang ako. At hahayaan kong tangayin ako ng kapalaran ko patungo sa kaligayahang hinahanap ng puso ko. Tapos ito, may naalala ako. Kaya naman, pumangon muna ako sa kama. Tapos ito, kinuha ko sa gamit ko ang isang lumang lata. Napapangiti na lang talaga ako dahil sa lata na to. Kasi, regalo to ni Isagani dati. At kahit 15 taon nang nakalipas, nasa akin pa din ang lata na to. Isang lata na bahagi ng kamusmusan ko. Isang lumang lata na nagbibigay ngiti sa bawat pangarap ko. Ipinangako ko sa sarili ko noon na babalik ako. At sa pagbabalik ko, di ko naiiwanan si Isagani. Pero sa paglipas ng panahon, marami nang nagbago. Pero kahit magbago man ang mundo, tutuparin ko ang pangako ko sa sarili ko. Kailangan ko lang ng kaunti pang panahon. Kailangan kong ihanda ang sarili ko. At kapag nasa tama na ang oras, gagawin ko na ang naisin ko. Ang maging masaya sa mundong iniwan ko sa loob ng 15 taon. Ay nako.
Itatago ko nga muna itong lata na to kasi nagagalit si ama kapag nakikita niya tong lata. Baka daw matetano ako. Ang hindi alam ni ama, sobrang napapasaya ako ng latang ito. Kasi pinakaunang regalo ito ng Isagani. Kamusta na kaya siya? Ano kayang ginagawa na niya ngayon? At yung libro na binigay ko sa kanya noon, binasa na kaya niya? Ay nako, napakadami kong naalala. Sana di siya magalit ng sobra. Ayokong mabugbog.